Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy na sa kagalakan ng Espiritu Santo ay ipahagi sa atin ang kanyang napakadakila at banal na pag-ibig sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na ang lahat ng mga mananampalataya na sumasampalataya sa Panginoon, sa lahat po ng naniniwala sa ating Panginoong Diyos, lahayag sa atin ang kagilagilas na gawa ng ating Panginoon, ng kanyang buhay maguli ang ating Panginoong Jesucristo sa ikatlong araw. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Buhat pa po sa pasimula ay gumagawa na ng kamanghamanghang mga bagay ng Panginoon. Kung atin lamang sisiya sa atin sa aklat ng buhay, marami pong mga bagay na marapat na ating maunawaan at maalala. Kaya naman ang Panginoon, sa kasalukuyan at sa panahong darating, patuloy pong ipinapaalala sa atin ang kanyang mga kagilagilas ng mga gawa upang patuloy natin siyang makilala, matanim sa ating puso't isipan ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ikabubuti nating lahat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Manatili po tayo sa isang bayan kung saan ito ang pinaghaharian ng ating Panginoon. Dito rin magaganap, mga kapatid at mga kaibigan, at dito rin mahayag ang mga kagilagilas na mga gawa na patuloy pang nahanda na ihain sa buong sanlibutan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bilang mananampalataya na nakakaunawa, bilang mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon, ito po ang ibabalik natin sa Panginoon. Gaya ng nasa sulat, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya sa ating pag-aawitan, ang nilalaman po nito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang pagpapaalala, ang pagpapakilala ng kagilagilalas na mga gawa ng ating Panginoon. Ang gawa buhat ng una, sa kasalukuyan at sa panahong darating. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sama-sama tayong magpasalamat, magsiawit at dumakila sa ating Panginoon. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Sa lahat po ng mga banal na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy natin itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin awitin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness
unto thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto thee, O Lord, will I sing. Bilang isang bayan na tinubos ng Panginoon, patuloy natin ipaalala sa ating mga kapatid at mga kaibigan ang tunay na bayan na hinirang ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, ipaalala natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatubos. Tayo ang bayad niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating patuloy tayong magtaas ng ating dalangin at pasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, Ikaw na lumalang ng langit ng lupa, lahat ng mga bagay. Ikaw na iisang Diyos na nahayag sa amin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nagaganap kami, Panginoon, na patuloy kang pasalamatan at itaas sa iyo ang karangalan ng kaluwalhatian at ang lahat ng kadakilan, sapagkat sa katupasan ng lahat ng mga propesi, sa katuparan ng mga propesiyang nasusulat sa aklat ng buhay, nagagalak kami, Panginoon, na kami naririto ngayon, isang bayang matibay, matatag sa pananampalataya, tunay na mayroong dakilang pag-asa na siyang maghahatid sa amin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, nagtindig ka ng iyong mga lingkod ngayon sa panahon ng kawakasan upang isa-isahin sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan ang lahat ng mga bagay na marapat naming ipamuhay upang kami maging kaluguran mo na sa iyong dakong luklukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, kaya sa aming gawain sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, patuloy na sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan. Ikaw din ang pamamagitan sa lahat ng mga puso't pag-iisip ng sinong taong tatawagin mong maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan sa makatulibagay ng iyong banal na bundok sa ayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, patuloy na ikaw ang maghanda ng puso't pag-iisip ng sa lahat ng kinauukulan at patuloy na ikaw ang pakapurihin ng lahat ng mga nilalang sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman. Lubos, magalak tayo, mga mahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon o araw ang aming pinararating na pagbati sa lahat ng mga may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti yung napapakinggan natin na paghahayag ng natatanging panahon na itinangi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tatalima at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli.
So, ang layunin po ng Panginoong Jesucristo sa maraming mga bansa sa buong mundo, sa 7 kontinente, tayo pong lahat ay iniimbitahan na magsipagsisi na at talikuran na natin yung mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Ang layunin po niya, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Upang maalis na yung kabagabagan at kalituhan at yung takot natin. Talagang hindi na pagkaraniwan yung sakuna o yung kalamidad na dumarating. Ano po? Talagang hindi lang sa ibang bansa natin napapanood kundi mismo dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas nagaganap yung sakuna. At pag dumating yung sakuna talagang isa lang ang lumalabas sa labi natin pare-parehas Hinahanap natin ang Panginoong Jesucristo Amen po ba? Amen. So, siya lang ang mag-aalis ng kabagabagan at ng takot at kalituhan natin. At patuloy na tayo ay manatiling tapat sa paniniwala. Huwag tayong paipekto sa maruming lakad ng mundong ito sapagkat ang Panginoong Jesucristo lang ang tutubo sa atin sa maruming lakad ng paniniwala na sanlibutan upang siya lang ang maghanda sa atin bawat isa. At magkaroon tayo ng relasyon, magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya, kaligtasan ng mga apo natin at mahal natin sa buhay. Alam ko maraming nagmamahal sa mga pamilya sa ating kalagayan dahil tayo bilang tao talagang sinisikap din natin mapangalagaan yung buong sambahayan natin. Mas higit na sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang banal na bundok ng Zion na ang pamamahala niya ay hindi magwawakas. Amen po ba? Sino ang nagsikap? Banal na bundok ng Zion ang sinikap na itayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo na magpapatuto sa pagkabuhay ng maguli na ang pagkakakilanlan nung itinayo niya ang kaharian ay pinaganda ng tahanan sa langit mga nagpapatuto sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nakamamangha napakaraming mga organisasyon ngayon na kinakopyright ang bundok ng Zion na yun ang kanilang katayuan sa paniniwala ay hindi katulad nitong banal na bundok ng Zion na ang bundok ng Zion ay nakatipay ng paniniwala na saksing nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli ng ating manunubos at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen po ba? Amen. Sa panahon ng kompetisyon, maraming nalilito maraming napapahiyang organisasyon ngayon. Bakit po? Kasi hindi naman tinawag, nagpatala na ng relihiyon. Nung matinig ang bundok ng Zion na nakatala sa langit ang pangkahalatang pagpupulong na bunga sa pagkapanganay, na ipinaganda na ng tahanan sa langit yung mga iglesia na makakarinig at tatalima sa pagkabuhay ng maguli na nakatala na sa langit, pinasaktan na lakad sa paniniwala Kaya sa panahon ng kompetisyon na nagaganap ngayon sa pagkakaroon sa social media in the 7 continent, maraming mga ngaral na nalilito ngayon at natatakot at nakukonsensya na. Amen po ba? Amen. Paki-edit natin pagdating sa Security Commission kung kailan sila nagpatala. Kagaya na itong isang organisasyon na napakalaki napakatanyag po na organisasyon. Hindi paramihan ng anibersaryo. Amen po ba? Hindi paramihan ng taon ng anibersaryo. Kaya, ngayon, tila baga parang dito. Ba't inaangkin yung pangalan ng bundok ng Zion hindi naman bundok ng Zion ang pagkakarehistro sa Security Commission? Amen po ba? Amen. At ang bundok ng Zion na nakatala sa langit didilig natin yung paniniwala Nagpapatotoo sa tunay at isang Diyos na tagapagligtas natin na Espiritu yung sinasamba natin sa paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. So ano man ang gawin natin pagsiselebrasyon o kalatan man natin ang building ang buong mundo at maraming mga bansa, kung hindi naman magaganap yung kalooban ng Diyos, saan tayo patungo? Hey! Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Ito, pakinggan natin mabuti itong babasahin ko kay Propeta Isaiah chapter 46, verse 13.
Inyong dinggin ako, inyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Naunawaan po ba natin, sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. O tingnan nyo itong programa ng Panginoong Jesucristo na Iglesia ng Bundok ng Sayo na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pulong. Sabi ng Panginoong Jesucristo, dinggin natin siya. Ninyong may mapagmatigas na kalooban na malayo sa katwiran. Naunawaan po ba natin yung malapit sa katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo. Nangyari ho yung paniniwalaan natin ay pinakilala ng Panginoon Diyos yung katotohanan sa buong mundo sa maraming mga bansa. Kaya lahat ng mga nakakaramdam ng takot ngayon makahalili ng takot na mararamdaman natin sa narinig natin, pag-asa natin lahat at kagalakan natin. Amen po ba? Amen. Di ba na lang yung mga nakakarinig na hindi ito diringgin at hindi ito paniniwalaan Makakalsel yung pagkatakot natin kung pamumuhay natin itong naririnig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Transparent po ito. Hindi po kayo dapat mag-alala dito at wala pong bayad dito. At ito po ay nagaganap sa isang mangmang na manggagawa, sa isang hamak at dukhang manggagawa na nilalait, nililibat, kinukutya, iniinsulto dahil sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Pero sa kabila ng lahat dinadalangin natin sa Panginoon Jesucristo yung mga nanlalait yung mga namumutya na naway mabuksan ng diwa ng paniniwala at pagkaunawa upang maging bahagi ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung nilalait dahil sa pananampalataya, pinagtatawanan, kinukutya, hindi ginagalang hindi nirirespeto, nagagalak ang puso't isip ko Dahil nangyayari sa akin, yung ginawang halimbawa ng tagapagligtas natin unang-una siya muna nilait at hinamak at kinutya at pinagsalitaan ng maraming salitang masasakit Hanggang kamatayan, inilibing siya sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay maguli sa maraming mga bansa at sa maraming may pandinig. Amen po ba? Amen. Everlasting po itong katwiran na naririnig natin, pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga nalayo sa katwiran, magsilapit na tayo sa katwiran ng Panginoon Diyos upang magkaroon na tayo ng pag-asang lahat. At huwag na tayo mabagabag sa mga sakuna o kalamidad na dumarating. Idalangin natin yung kapwa-tao natin para makasama natin nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Nadatnang tayong nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na ipinakilala at pinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming bansa. Ano po? Makiramay tayo. Makiisa tayo doon sa pagpapakilala at pagpapatunay ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga nakakarinig. Ano po? At siya lang ang nagbibigay sa atin ng kagalakang walang hanggan Pag-asa na walang hanggan, katiyakan ng kaligtasan natin na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Alam nyo ba mga hindi tatalima ngayon? May darating na pagdarusang walang hanggan Saan nyo po ba gusto? Doon sa walang hanggang pag-asa. Siguro, doon sa pagdurusa, ayaw natin yan Amen po ba? Ngayon, kung ayaw natin yan, manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Dahil ang espiritu ng hula ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Para makasil yung takot at nervyos natin, yung kalituhan natin, kahalili ng lahat kagalakan, pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakapaloob po sa layunin ng Panginoon Jesucristo yung pangangaral na itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin upang makatyak tayo talagang ma-comfort yung ating puso't pag-iisip, maaliw tayo. Ano po? Naunawaan po ba natin? Yung mga nalayo, magsilapit na sa katwiran, yung mga nagmamatigas ang kalooban panahon na para magpakumbaba tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Inyong dinggin ako, sabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Isaias.
Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Yun ho, malayo sa katwiran, sabi ng Panginoon, dinggin niyo akong mapagmatigas ang kalooban. Walang magagawa ang pagmamatayog at pagmamataas at pagmamarunong ng tao. Nakita niyo ba isa ko nang dumating? Bilang tao, nararamdaman natin yung takot eh. Amen po ba? Huwag natin sabihin hindi natin nararamdaman yung takot. Huwag tayo maging ipokrito. Ano po? Isaiah chapter 46, verse 12 and 13. Yung binabasa ko po, ano? Pakisubaybayan niyo po kami. Aking nilalapit ang aking katwiran. O sino nagsabi kay Propeta Isaiah? Doon sa mga may pandinig. Aking inilalapit ang aking katwiran sa mga may pandinig. Dinggin natin ang Panginoong Jesucristo ngayon. Amen po ba? Amen. Unawain natin. At manatili tayong tapat na kung ano yung pinatunayan ng Panginoon Diyos makiisa tayo. Makiramay tayo dun sa pinakilala na pinatunayan sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan. Ano po? Upang magkaroon tayo ng pag-asa sa mga bagay na magaganap na mangyayari. Ano po? Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ikabubuhay ito, isipin na rin natin, magbulay-bulay tayo kung may pag-asa pa ba tayong iniintay. Kung wala tayo dito sa nadidinig natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Aking inilalapit ang aking katwiran, sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, hula na magaganap. Ito, realidad, nadidinig na natin on social media. Transparent. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, hindi magtatagal. Maliwanag po ba sa atin? Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sayon na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Sa ano inilagay ang kaligtasan? Maliwanag po ba? Kasarap tumayo sa pulpito na makipaglaban sa pakikibake pagdating sa paniniwala. Para datnan natong mga nagsitayo ang mga sinungaling na ililihim ang karangalan ng Panginoon Diyos. Dapat dun sa mga nangangaral, binibigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos. Ang nangyari, pinusong. Amen po ba? Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Pero yung pusungin natin, yung pinakilala ng Panginoon Diyos, wala nang haing natitirap Maliwanag po ba sa atin? Saan nakaukol o nakaalay ang kaligtasan ng Panginoon Diyos? Pinakilala yung katwiran ng paniniwalaan natin. Yung pagkabuhay na magmuli ang katwiran ng Panginoon Diyos doon sa mga nalalabing tatalima. Ikabubuhay natin itong hula ng mga banal na propeta. Mag-iintay at magbabantay tayo ng hanggang sa sipaparito'y datang tayong ikinabubuhay natin itong tanda ng patotoong ibinigay sa atin na magiging tanda tayo rito sa lupa. Na namamasdan tayo sa langit at nadidinig tayo pagka umaawi tayo ng mga bagong awitin na nagbabalik tayo ng maraming karangalan, ng maraming glory, ng maraming kadakilaan at kaluwalhatian. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith. Jesus Christ is the greatest conceptualizer of our faith. Wala namang ibang pangalan tayong lalapitan at paniniwalaan kundi sa pangalan ng Jesucristo na kapaloob ang kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral through social media, mananagot pa sa pagparito ng tagapagligtas Hindi dininig yung hula ng mga banal na propeta, nangaral lang nangaral, ginawang negosyo yung pangangaral, nagtingkara ng mga karangalan, hinigitan pa yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, hinigitan pa yung posisyon at karangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naggagandahan ng pangalan ano yung pangalan ng ibang ginagamit? Reverend. Isa lang ang dapat na magkaroon ng pangalan Reverend ang Panginoong Jesucristo lang Amen po ba? Amen. Yung iba naman mga doctorate, mga Master of Divinity, ano po? Sino po ba ang Master of Divinity?
Jesus Christ is the master of divinity. Jesus Christ is the doctorate of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection. Hello, people of God. Meron pa bang nananabing na mga kasama kong naghihintay at nagbabantay sa muling pagparito ng tagapagligtas na datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli? Meron pa bang nalalabing mga kasama ko? Listen carefully, people of God. Naunawaan po ba natin yung konsepto na pinapahayag ko? Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala eh. Nakikiramay tayo, nakikibahagi tayo sa pagpapakilala ng Panginoon Diyos eh. Bulay-bulayin natin, analisahin natin. Paano kung darating ang tagapagligtas at hindi natin ginaganap itong ipinakilala ng Panginoon Diyos? Isipin ka natin kung may natitira pa tayong pag-asa. Siya magbibigay ng lahat ng benepisyo sa atin. Lahat naman magtitiis, magbabantay, maghihintay, magpupuyat. Bakit nagpupuya tayo? Hinihintay natin yung pagparito niya. Inaantay natin yung katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na sinabi niya noong una. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, hindi na bago. Dahil yung nangyayari ngayon, sinabi na sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga iglesia sa bahay-bahay, ang may pandinig, makinig po tayong lahat at unawain na po natin. Ano po? Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Na ang disenyo ng pinanggagalingan ng pangangaral na transparent sa social media, isang hamang at dukhang taong namamasdan nyo na naghahayag ng katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Salat sa posisyon, salat sa karangalan. Katawa-tawa lang ang buhay. Amen po ba? Amen. Di ba't ang Panginoon Kristo, bagamat siya tunay na Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya at pinaglingkuran niya ang mga tao upang wala maging dahilan ng mga tao. Amen po ba? Kaya wala din tayo magiging dahilan ngayon sa naririnig natin. Amen po ba? Amen. Hindi pagandahan ng karangalan, hindi pagandahan ng posisyon, hindi pagandahan ng pamumuhay. Amen po ba? Hindi mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa lahat ng ipinakilala at pinatunayan ng Panginoon Diyos na ipinakilala niya sa pamamagitan ng lalaki si Yesu Cristo ng buhay niya mag-uli. Amen po ba? Amen. Upang wala tayo maging dahilan, ipinakilala at ginawa ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. Ako'y sumasampalataya sa Panginoon Kristo para ang lahat ng mga bagay na ipinapahayag ko may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi kay Propeta Isaias? Hello, people of God. Amen. Aking ilalapit ang aking katwiran sa mga may pandinig. Naunawaan natin yung pangangaral, centralized through 7 continents all over the nations. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, who is the first commandment of God. Jesus Christ is the greatest first commandment of God. Ang Panginoong Kristo ang pag-unang panukala ng Panginoon Diyos na paniniwalaan po natin. In the second commandment is, love your neighborhood. Eto, naririnig niyo yung katotohanan Hindi naman ako itinayo para tulungan yung nangangailangan sa pinansyal na pangangailangan. Itinayo ako sa harapan niya upang paniwalaan natin itong pag-ibig na inalay ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo upang magkaroon na tayo ng pag-asang lahat. Dahil talagang nagpaparamdam na, nagbababala na Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Ang Panginoon Diyos pa naglapit sa atin Ang Panginoon Diyos ang naglapit sa atin na madidinig natin na yung tinayo niya at sinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan at kapanatagan na naghahatid ng mabuting balita na kaligtasan natin bawat isa. Siya naglapit sa mga may pandinig Amen po ba? Amen. Evaluate natin yung mga relihiyon ngayon.
Kung ano pangalan nung inorganize ng Panginoon Hesus Kristo sa paniniwala na pinaghanda na ng tahanan sa langit, nakikilala natin yung paniniwala ay nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ngayon, kung hindi nakatana sa langit yung kinalalagyan natin sekta, panahon na para magdesisyon tayo. Huwag tayo maging duwag. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta, hindi pagandahan ng organisasyon pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakamamangha po itong inilalapit sa atin ng Panginoon yung kanyang katwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan sa sayon. Saan ho inilagay ang kaligtasan? Sa lahat na maraming nakakarinig, sa banal na bundok ng sayon tayo pinapupuntang natin. Kaya maraming mga barsay magsisilapit sa bundok ng sayon dahil sa bundok ng sayon lang may pag-asa ang lahat ng mananalig at sasampalataya sa Panginoon Hesus Kristo. Lahat ng magpupuyat at magbabantay sa muli niyang pagparito sa banal na bundok ng sayon lang natin masusubukan ang katotohanan ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Ano ho yung nadinig natin na nakalagay ang kaligtasan? Sa sayon na, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Yan yung sinabi doon sa Aklat ng Awit 102 verse 16. Sa kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Panginoong Jesucristo sa puso't isip natin. Marinig natin yung patotoo na pinakatanda at magiging tanda tayo sa langit na namamasdan tayo Nadidinig tayo pag nagdiriwang tayo ng pangkahalatang pulong na inaalala natin yung pagdurusa sa krus at yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Patayin na natin yung mga espiritu ng pagmamalaki, pagmamayabang, pagmamarunong. Kung hindi manatili na tayong may takot at paggalang at respeto at panginginig, pasakop na tayo sa pag-iisip ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Matuto tayong manindigan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Para makasil yung bagabag, yung takot natin, yung kalituhan natin pagka may dumarating na sakuna. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung binibigyan ng relasyon. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Kung gusto natin maging bunga sa pagkapanganay, natidinig natin yung pag-iisip ng tagapagligtas natin na paniniwalaan natin, pamumuhay po natin sa isip, sa salita at sa gawa. Para nun lagi tayong nagagalak, lagi tayong panatag at payapa sa pamumuhay natin. At ano bang isipin natin at gawin natin, at tityak natin magtatagumpay tayo dahil nasa pag-iisip tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Isipin natin, evaluate natin kung wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Mabibigo po tayo. Naunawaan po ba natin? Sumasang-ayon po ba tayo ron? Amen. Bagay, kalayaan natin lahat ito. Karapatan natin lahat ito. Pero wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin nadinig itong pinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa sa 7 kontinente. Amen po ba? Ako'y nagagalak at namamangha sa isang hamak at mahinang kalagayan ko na katawa-tawa lang sa mundo. Pero na-expose ko ito sa buong mundo sa 7 kontinente. Narinig niyo ako sa social media. Amen po ba? Amen. At yung mga relihiyon na nagkagandahan at talagang nagsisikatan ng mga organisasyon. Magbabantay ako at maghihintay doon sa mga kinakopyright yung bundok na sayon. Ang original na stand ng pagkakakilanlan ng bundok ng sayon na bunga sa pagkapanganay na ipinaghanda na ng tahanan sa langit, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Yung mga nagka-copyright i-edit nyo, evaluate natin, since nung iparehistro nila ang pagkakakilanlan, ang paniniwala, ang pagkakakilanlan sa pagkakaroon nila maunawaan natin ngayon, pinaka-copyright yung bundok ng sayon dahil ito lang ang community, ito lang ang bayan ng Diyos na buhay na pinaghanda ng tahanan sa langit.
Ito yung General Assembly of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan natin yung General Assembly. Yung pangkahalatang pulong na bunga sa pagkapanganay nakatala sa langit na pinagiging ganap ang buhay pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Napaka-sacred nitong ibinigay sa ating pangalan ng kaharian. Hindi naman tumatahan ng Panginoong Jesucristo sa mga building na magaganda. Saan ba siya tumatahan? Sa puso nung nakakarinig. Ito, babasahin ko. Papunta na tayo dun eh. Unawain natin mabuti. Ano po? Sa lahat ng may pandinig, unawain po natin mabuti. Aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na aking pinagkasalahan laban sa akin, at aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin, at kanilang ikinasalang laban sa akin. Sino ho lilinis? Lahat po nung maniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ito, napaka-sacred. Amen po ba? Amen. At aking lilinisin sila sa lahat nilang kasamaan na kanilang pinagkasalanan laban sa akin, at aking ipatatawad ng lahat nilang kasamaan at kanilang pinagkasala laban sa akin, at kanilang ikinasalang laban sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos po, sa lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo, lahat ng karumihan, kasalanan natin nagawa laban sa Kanya, lilinisin niya. Amen po ba? Hindi niya naaalalahanin yung kasalanan natin, hindi na ibibilang pa. Iuukit na sa puso natin, susulat na sa isip natin Hindi na hihiwalay sa hula ng mga banal na propeta sa yung paniniwala natin Amen po ba? Kundi i-claim natin na, i-declare na natin na tayo pinatawad na sa lahat ng uri ng pagkukulang at kasamaang nagawa natin laban sa Panginoon Diyos. Na sa pangalan ng Jesucristo patatawarin tayong lahat. Kaya huwag tayong hihiwalay sa hula ng mga banal na propeta upang tayo tumanggap ng kapanatagan at kapayapaan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At ito naman yung lahat nung nakakarinig na mananatiling tapat sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. At ang bayang ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa akin. Pinakapangalan ng kagalakan sa akin. Ang bundok ng Sayon, pinakapangalan ng kagalakan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pinakakapurihan at pinakakaluwalhatian sa harap ng lahat ng bansa sa lupa, na makakarinig ng lahat ng mabuti na gagawin ko sa kanila, at nangatatakot at nagsisipanginig dahil sa lahat ng buti at dahil sa lahat ng kapayapaan na aking pinagsikapan sa Kanya. Hello? Sino ho nagsikap sa atin? Bawat isa doon sa nakakarinig. Ang Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo. Pinakapangalan ng kagalakan sa Panginoon Diyos, ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Hanapin niyo yung mga religion ngayon kung may ganitong ipinapangaral na ang bundok ng Sayon ay pinakakagalakan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon. Maririnig pa uli sa dakong ito na inyong sinasabi, sira na walang tao at walang hayop sa mga bayan ng Juda at ng mga lansangan ng Jerusalem na sira. Walang tao at walang mananahan at walang hayop. Naunawa po natin yon. Dahil ang Sayon, nadaya ang Sayon, kaya muling ititindig ang Sayon. Natinig natin yung awitin na, inaawit ng marami sa social media ngayon. In the river of Babylon. Umaawit yung Sayon doon sa ilog ng Babylonia. I remember in Sayon. Inaalala nila yung banal na bundok ng Sayon
Dahil talagang pinaratingan ang karangalan ng Panginoon Diyos ang banal na bundok ng Zion, that is the community and dwelling city of our Lord Jesus Christ, ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Pinagaharian niya 144,000 ay nalis na sa Ehipto eh. Kaya nangangaral ngayon ng mabuting balita dahil may nalalabi pa na ipamumuhay natin itong itinangin niyang panahon. Amen po ba? Amen. Upang bilang tao, ito yung talagang katungkulan natin bilang tao na papurihan at parangalan natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Magiging kapurihan ang banal na bundok ng Zion at kaluwalhatian na sa pangalan ng Panginoon Diyos, talagang tayo yung itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako na pinaghanda tayo ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. I-edit niyo sa Security Commission kung ano pangalan ng bayan ng Panginoon Diyos na nakatala na sa langit. Kaya sinasabi ko, official na yung bundok ng Zion eh. Nakikilala niyo yung stand ng pananampalataya ng bundok ng Zion, yung deklarasyon ng pananampalataya, saksi sa pagkabuhay ng maguli hanggang sa pagparito ng tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Ako ay makikipagtipa ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hiwalay sa kanila upang gawin ko sila, gawin ko ang mabuti at sisidlang ko sa puso ng takot akin upang huwag silang mga mahiwalay sa akin. Napakatindi po nitong pangako ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Zion eh. Amen po ba? Amen. Amen. At ako ay makikipagtipa ng walang hanggan. Wala pong limitasyon ha. Forever and ever covenant. Na hindi ako hiwalay sa kanila. Wow, nakagagalak po. Nakagagalak po itong naririnig natin na programa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli. Alam niyo, pangako sa atin, hindi tayo hiwalay ng Panginoon Jesucristo. Upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang mga mahiwalay sa akin. Ilalagay sa puso natin yung takot para huwag tayo mahiwalay sa Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong stand ng banal na bundok ng Zion. Kaya ako'y nagagalak sa competition nagagalap eh. Kaya isang panoorin lang itong mga religious group na dumami, ano po, pagandahan ng kalagayan eh, pagandahan ng building, padamihan ng organisasyon. Pero ang isang nakakalungkot, napakaraming organisasyon, ano po, pinupuso ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, lahat ng kapatawaran at pagkukulang ay sinabi kanina na patatawarin at lilinisin tayo eh. Ihahanap tayo na walang dugis at kapintasan pagdating sa paniniwala eh. Pero yung pusuin natin yung ginawa at ipinakilala ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa maraming mga bansa, eh wala nang nakahain pang pag-asa tayo pagka pinusok na natin ito. Amen po ba? Amen. Kaya yung maraming organisasyon na religion ngayon na nagsisigandahan, nagtitingkaran ng karangalan, ano po, ako'y nagagalak na makipagdigma, ano po. Kasi ang Panginoon Jesucristo rin ang magpaparating ng nakasisindak na kahihiyan, na hindi hiwalay ang kahihiyan dyan sa mga magagandang relihiyon na yan. Sinuportahan ng mga nadaya, ano po. Ba't nasabi kong sinuportahan? Kasi ang kanilang paghahayag ay puro doon sa mga bagay na nakikita na dinadaya yung paningin ng mga nakikinig. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan hindi po doon sa mga bagay na nakikita natin na pinagnanasaan natin sa mundo. Sa mga bagay na sinabi na may hula na di natin nakikita na mangyayari yung sinabi at nangyayari na nga ngayon. Maliwanag po ba sa atin? Amen. At ang bayak ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa akin. Tingnan nyo ho, unawain natin mabuti. Pakinggan natin mabuti. Ang bayak ito ay magiging
pinakapangalan at kagalakan sa akin, pinakakapurihan at makakarinig ng lahat na mabuti na gagawin ko sa kanila. At nangatatakot at nanginginig dahil sa akin. Dahil sa lahat ng buti at dahil sa lahat ng kapayapaan na aking pinagsikapan sa Kanya. Tignan nyo, ang linaw na ang Panginoon Diyos ang nagsikap kung sa nakakarinig. Magiging pinakatanda tayo na pinakapangalan ng kagalakan sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah. Kaya ang bundok ng Zion may hinihintay pa na mapupuspos pa ng karangalan at kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Amen. Bilang tao, na katulad nyo, nakatayo ako sa harapan ng 7 kontinente at pinaghihiyawan ko to para dumating sa atin yung kagalakan at pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakatiyak tayo. Inaakay natin sa kabutihan at katiyakan ng kaligtasan natin yung may mga pandinig upang magkaroon tayo ng buhay na pag-asa na sa paghihintay at sa pagparito ng ating tagapagligtas may narinig tayo, sinampalatayanan natin at natatili tayong tapat lahat. Amen po ba? Amen. At hindi na tayo lilingon sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi tayo magdanasa sa mga temporaryong bagay na pawang nasisira at nabubulok at nawawala lang sa paningin natin. Amen po ba? Amen. Bay, magpakatatag tayo ngayon, magpakalalaki tayo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Itong babalang nagaganap hindi na pangkaraniwan. Amen po ba? Huwag kung kailan huli siya tayo tumatawag sa Panginoon Diyos. Huwag tayo maging payumbabaw. Ano po? Nakagagalap po. Dating hindi niya bayad, tatawagin kong aking bayan. Pakibasa nga po sa Hebrews chapter 10, verse 16, 17. Yung reference nito binasa ko sa inyo, nahula. Narito po. Ito ang aking tipan. Ito ang aking tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Sa pamamagitan ng daang bagot buhay na kanyang itinalaga na malaya tayong papasok sa kadaong kabanan-banalan. Hindi po ito isang temporary lugar, yung daong kabanan-banalan, yung sacred place. Ito ho yung katwiran ng ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari na ipinahanap sa atin. Ito yung unang utos. Hanapin niyo ang ating kaharian at ang ating katwiran upang masumpungan natin. Napawang lahat ng mga bagay idaragdag sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Huwag yung katwiran natin ang hinahanap natin. Ano po? Ang pinahanap na utos, hanapin natin yung kaharian at yung katwiran. Who is the greatest first commandment? Jesus Christ is the greatest first commandment of God. Pinatunayan ng Panginoon Diyos yun, Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak makipagdigmaan ng pangangaral sa social media. Ito, sa isang hamak at dukha na makakaral, katawa-tawa, hindi ginagalang Pero ipapakilala ko sa inyo na ang bundok ng Zion bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang kulong na pinagiging ganap pagdating sa paniniwala. Ipinagandahan mo ng tahanan sa langit, official. Amen po ba? Amen. Natinig niyo po ba yung tanda ng patotoo na paniniwala ko? Pinaninindigan ko. Amen po ba? Amen. Upang dumating sa pagdinig natin yung kagalakan at pag-asa natin lahat. Kaya taliguran na natin yung mga mamumusong, ginawang kalakal itong pangangaral. Natutuwa pagka magaganda na buhay. Paano yung kakaharapin natin pagdurusa na hindi natin pinarangalan ng Panginoon Diyos? Naisip na po ba natin yun doon sa mga nangangaral? Puro maganda tanaw natin sa sarili natin, enjoy natin yung masasarap na buhay. Ano po? Nakita na ba natin yung ending?
yung pagdurusa sa impyerno. Yung gusto na nating mamatay sa matinding pagdurusa, hindi tayo mamatay-matay, tatakas yung kamatayan sa atin. Naunawaan natin yung mga nagsilitawang namumuso ngayon. Yung hindi binigyan ng, hindi nagbalik ng karangalan sa Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, nung lalaki ng langit at lupa. Alam niyo yung bundok ng sayon? Sabi ng Panginoon ako ang may lalang sa inyo. Sabi ng Panginoon, walang ibang Diyos liban sa akin. Ako ang may lalang sa inyo. Kayo ang aking mga saksi. Ako ang Diyos. Walang iba. Walang ibang Diyos liban sa akin. Sabi ng Panginoon. Nagagalak ako dahil ang bundok ng sayon. Kagalang-galang sa paningin at pandinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kayo ang nilalang ko. Kayo ang gawa ko. Naunawaan natin kung paano gumawa ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng tatalima. At ang bundok ng sayon ay kapangyarihan bumiba ng puta ng lakad na masama. At may kapangyarihan magpatalima sa lahat ng nakakarinig ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y sumasampalataya na itong mga religious group na nagsilakihan nito, nagdingning sa social media, daratnan pa ng pagsasambulan at kahihiyan, hindi na maalis pa sa kanila yung kahihiyan na darating. Sinabi mo ng Panginoon Diyos yan, hindi na bago. Hinihintay mo na lang na matupad na at maganap na. Amen po ba? Amen. Hello! Kung hindi pakikilala ng Panginoon Diyos ang bundok ng sayon, hindi darat na ng kahihiyan itong mga antikristo na pinusong ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin Amen. na yung nangangaral sa social media, nilalait, hinahaman, kinukutya, nililibat, iniinsulto lang. Hindi ka galang-galang Hindi ka respeto dahil nilagayan mo ng Panginoon sa isang hamak na kalagayan ng buhay. Naunawaan natin yung yapak na sinusundan mo na ginawa ng tagapagligtas. Amen po ba? Yung measure, yung pundasyon ng pananampalataya mo, masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin lahat. Siya ho ang gumawa ng foundation at concept ng paniniwala ko. Amen po ba? Kaya yung mga kinaka-copyright yung bundok ng sayon, hindi ho basta kinaka-copyright ito dahil sinikap ng Panginoon Diyos ng mga hukbo ang bundok ng sayon ay pinaghanda ng tahanan sa langit. Nilalang ng Panginoon Diyos ang bundok ng sayon sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba doon sa mga ninanakaw yung pangalan na hindi naman para sa kanila? Doon pa lang maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw, mga litotong nangunguha ng pangalan ng may pangalan. Samantalang patagalan na rehistro, aba, nung lumitaw yung bundok ng sayon nakisayon-sayon na rin yung mga sinungaling ngayon nakagagalak. Amen po ba? Amen. Natural lang po na masaktan tayo ngayon dahil matagal nating ipinagmungkahi sa selos ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Isipin nating mabuti. Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala sa mga bansa sa buong mundo. Ano po? Pagkatapos tumayo-tayo tayo, tinawag tayong pastor ikakaila naman natin yung pinatunayan ng Panginoon Diyos. Isipin nating mabuti saan galing yung hininga natin ngayon. Sa salita rin na naririnig natin Amen po ba? Kaya ako naninindigan na wala akong nararamdamang takot, wala akong nararamdamang alinlangan, wala akong nararamdamang pakamba, kundi naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta. Na ito na po yung itinanging panahon ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na magdurusa na tayong lahat ngayon doon sa mga namumuso. Ano po? Kaya yung mga inipon nating kayamanan doon sa mga dinaya nating mga nakikinig na nakiisa sa atin, ihanda na rin natin yung sarili natin doon sa pagdurusa na darating sa atin. Amen po ba? Amen. Napapanood niyo po ba?
Pinahanap na ng NBI, ng FBI, hindi makita eh. Siya kaya nagtago. Hello? Saan mo kaya nagtago yung nagpakilalang anak ng Diyos kaya? Tignan nyo, pag hindi tinawag ay magdurus eh. At makakaramdam ng, hindi ng pressure, talaga makakaramdam ng kabagabagan, ng kalituhan, masisindak sa kahihiyan. Alam niyo, nakakalan, nilalait lang, binilibak eh. Dahil sa pananampalataya. Mapalad yung taong sumasampalataya na nilalait at tinahamak dahil sa paniniwala. Tayo ang pinag-aharian ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nabasa niyo ba yung Matthew chapter 5? Andun lahat yung mapalad ngayon, kung maganda ang buhay natin, makarangalan, maposisyon tayo sa gobyerno, napagagamit tayo sa maruming lakad ng gobyerno. Ano ba, kabuluhan ang posisyon natin sa mundo? Pag may nakaaway tayo, pahihirapan natin yung kaaway natin, ma-impluwensya tayo sa gobyerno. May pag-ibig kaya? Hello? Pero yung nilalait dahil sa pananampalataya, dinadalangin yung mga nanlalait eh. Idinadalangin na mabuksan ang pagkaunawa upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Maliwanag po ba? Amen. Tignan niyo yung magaganda karangalan, yung mga namumusong, yung gustong-gusto sa magagandang buhay. Isipin natin, i-analyze natin kung may pag-asa pa po ba. Kung nagiging kaluwalhatian ba sa pangalan ng Panginoon Diyos, yung gano'n ng lifestyle. Naunawaan po ba natin? Iuukit ko sa inyong puso, isusulat sa inyong isip, at hindi mawawalay sa inyong labi. At hindi ko na aalalahanin pa ang lahat ng kasamaan at nagawa niyong kasalanan. Sino ang nagpatawad? Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng daang bagong buhay na itinalaga sa atin, malaya tayong papasok sa dakong kabanan-banalan. Naunawaan na po ba natin yung sacred place, yung katwiran ng tagapagligtas natin, yung setro. Naunawaan po ba natin setro? Yung katwiran, yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yung pinahanap sa ating utos, yung kaharian, at yung katwiran. Tayo gaganap ng alituntunin, tayo gaganap ng panukala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nasumpungan po ba natin yung katwiran? Tayo kaharian itinayo, tayo gaganap ng katwiran. Amen po ba? Amen. Kung nasan yung kaharian, nandoon yung setro. Naunawaan natin setro ngayon, naalala natin ngayon yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Saan tumatahan yung katwiran ng tagapagligtas natin ngayon? Di ba sa puso ng nakakarinig ng salita ng Panginoon Jesucristo na pinapangaral yung doktrina? Di ba yan yung bautismo na nilinis ng maruming budhi natin lahat? Sino naganda sa ating lahat? Ang Panginoong Jesucristo at tunay na Diyos natin na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti na meron tayong pag-asang lahat sa muli niyang pagparito na daratnan tayong sa lahat ng pinagtiisan niya. Nagbabata tayo ng maraming pagsisikap at pagtitiis natin. Ano po? Ito ako ngayon, isang hamak na tao. Naka-on the air sa social media. Yung konseptong pinapangaral ko ginawa ng Panginoon Diyos at pinakilala at pinatunayan sa maraming mga bansa sa buong mundo. Naghahatid ng kapayapaan, naghahatid ng kapanatagan, inaaliw yung may mga nagugulumihanan, inaaliw yung mga may takot, pinapalitan ng kagalakan at pag-asa at kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo na ba yung mga mandaraya, pinipilit dayain yung mga puso walang malay, ginagawang kapakinabangan.
Amen po ba? Amen. Eh ngayon, mabubuo na ngayon yung mga namumusong. Amen po ba? Bakit po namusong sila? Pinatunayan ng Panginoon Diyos. Nangaral sila, inilihim pa nila yung pinatunayan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Eh, nangangalo na naghahatid ng mabuting balita na inaakay sa kaligtasan yung maraming nakakarinig. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa kapayapaan, sa kapanatagan, sinasamahan sa katwiran. Hinahanap ng aking labi ang hula ng mga banal na propeta na narinig ninyo na ipinapahayag ko ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoon Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na narinig ninyo na sinasaksihan ko, na pinaninindigan ko. Amen po ba? Amen. At wala kayong magiging issue dito. Dahil talaga marami nang nalitong mga tao pag nakakarinig ng mga nangangaral Dahil ginawa ng kapakinabangan nito ng mga nangangaral Amen po ba? Kaya puro issue na lang yung nadidinig natin. Kaya ito ngayon, wala kayong madidinig na issue at wala ding magiging dahilan ng sino mang may pandinig na hindi natin nadidinig itong tanda ng patotoo na magiging tanda yung gumaganap nito. Magiging tanda sa langit, namamasdan tayo sa lupa. Magniningning tayo sa lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung katayuan ng banal na bundok ng Sayon. Kapurihan sa pangalan ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon at kaluwalhatian. Walang nakalagay na any names of organization. Ano po pagdating sa paniniwala? Nakadefine ng bundok ng Sayon. Saan pinapupunta maraming mga bansa na magsisiparoon? Mangyayari na sa banal na bundok ng Sayon, tatawag yung maraming mga makakarinig ng tinig ng tagapagligtas at maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sabi ng Panginoon Kristo, iyaon lamang kanyang mga hinirang at tinawag ang magpupuntahan sa bundok ng Sayon at magkakaroon ng pag-asa at kagalakan. Amen po ba? Amen. Saan nilagay ang batong panulog na sumampalataya hindi mapapahaya? Saan nilagay ang banal na kasulatan na ipapakaral sa social media? Sa banal na bundok ng Sayon Hindi naman sa ibang pangalan ng relihiyon Amen po ba? Amen. Kaya hintayin ko, isang palabas itong nagaganap Kung dumating na yung kahihiyan doon sa mga nagsipag parehistro sa Security Commission, nangaral, gumanda na yung kanilang kapalaran Nagningning na yung karangalan. Ngayon, kinakopyright pa yung bundok ng Sayon. I-edit natin, i-evaluate natin kung kailan sila nagpatala sa Security Commission. Kami nung nagpatala year 2014. Hindi na bago. Bakit po? Buhat pa lang sa pasimula, ang bundok ng Sayon, nasa sinapupunan na salita ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Hindi kami nag-anniversary. Ang jubileo namin, inaalala namin yung pagdurusan ng tagapagligtas nating lahat That is the greatest celebration. Amen. Tayo ang bunga sa pagkabuhay na maguli. Ang pangkahalatang pulong na bunga sa pagkapanganay na mga nagpapatotoo sa social media. Nakasali sa paligsahan ng kompetisyon ng paniniwala sa buong mundo. Nasa gitna ng mga gulayat ng mga relihiyon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya itong mga mamumusong, itong mga sinungaling kinukuha yung hindi nila pangalan. Dahil alam nila na ang bundok na Sayon na may record sa langit. Matinding kahihiyan na po yan. Matinding galituhan na yung hindi nyo pangalan, ipatala nyo yung relihiyon nyo, kinukuha nyo yung pangalan ng hindi pangalan. Masakit, ano po? Masakit tanggapin ang katotohanan talaga Pero ang katotohanan din ang hahatol sa atin ng mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Dinagdagan ang banal na kasulatan, binawasan ang banal na kasulatan. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Amen po ba? Amen. Amen. Doon sa mga nakakaral, ito, walang dagdag, walang bawas. Perfect. Sa kautusan at patotoo, may hula ng mga banal na propeta, nangyari yung hula. Sinaksihan, pinatunayan, ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Sabi ng mga banal na apostol saksi kaming lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen.
Kaya ang inyong lingkod, hindi umihiwalay sa pangangaral ng mga banal na apostol ng Kordero dahil sila ang haligi ng kuta ng banal na bayan na minamahal na lungsod ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na lahat ng sasaksi sa pagkabuhay ng maguli. Ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo na pinaganda ng kalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin yung pagkakakilanlan ng bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay? Sino ang gumawa ng konsepto? Ang tagapagligtas natin, ang manunubos natin eh. O tingnan niyo yung mga nangangaral na mamumusong. Huwag lang mapahiya doon at mabukod doon sa mga dinaya nila eh. Pati yung hindi nila pag-aaring pangalan eh, kinukuha. Isipin natin kung ano ipinatala natin sa komisyon. Yan na pangalan ng organisasyon natin. Huwag na tayong nangunguha ng hindi natin pangalan. I-analyze natin. Dito tayo eh. Talagang darating yung kahihiyan sa atin pagka hindi tayo tinawag at nagpatiuna tayo. Amen po ba? Amen. Ito, isang bangbang lang yung kaharap nyo ngayon na nangangaral sa social media. Naninindigan, walang nararamdamang tao. Napupuot sa sarili. Kinasusuklaman ko yung sarili ko eh. Alam nyo kung ba't kinasusuklaman ko yung sarili ko? Ang kinasusuklaman ko si Satanas eh. Dahil biktima ako ni Satanas. Kaya ako kinasusuklaman yung sarili ko. Amen po ba? Amen. Pero yung nagmamahal sa sarili, sinusuportahan ko si Satanas eh. Tignan niyo yung mga namumusong. Inibig nila yung sarili nila. Pinusong nila ang walang hanggang kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Eh magiging kapurihan sa pangalan ng Panginoon Diyos yung bundok ng Sayon. Nanawaan po ba natin yung pinamunuan ni Haring David? Nanawaan natin yung mga pinamumunuan ni Haring David na bundok ng Sayon. Mga tao po, mga pamilya po. Amen po ba? Amen. Kung hahanapin natin yung bundok ng Sayon sa pamumuno ni Haring David, mga tao po yung kasama niya, mga iglesia po. Nakilala niyo tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tinawag sa isang pangalan. Dating hindi niya bayan, ngayon bayan niya na. At ang tunay na Diyos natin, yung nagtayo sa atin bawat isa, yung nagsikap sa atin bawat isa. Amen po ba? Kaya nga ginawa tayo ng panukala na walang hanggan para ganapin natin ito bilang tao eh. Papurihan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula eh. Na sa pangalan ng Jesucristo eh, mabuhay tayo ng mayroong pananampalataya. Ano po? Amen po ba? Amen. Amen. Dinasa na pinakatahanan yung puso't isip natin na hindi humihiwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na magiging tanda tayo sa lupa na namamasdan tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya si Propeta Moises umawit ng mga bagong awitin na namamangha siya sa pagpupuri sa Panginoon, sa kamanghamanghang mga ginawa ng Panginoon Diyos at kababalagan eh. Talagang ang kataas-taas ang tunay na Diyos ay gumawa ng kababalagan sa panahon ni Propeta Moises nung gamitin at isugo siya na alisin sa Ehipto yung kanyang bayan eh. Amen po ba? Umawit si Propeta Moises ng the great and marvelous, the work of God. Hello! Ito rin yung kapupunan ngayon, umaawit ng kamanghamanghang kababalagan na ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ng buhayin maguli. Upang tayo ay maging pangunahing bagong nilalang sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Na tinatahanan ng katwiran ng tanda ng patotoo, yung bayang banal na sariling pag-aari na sinikap na itayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung tagapamagitan natin. Itatanyag natin yung kaluwalhatian, yung kaarawan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na makasaksi sa pagkabuhay na maguli. Itatanyag natin sa madilim na dako ng mundong ito. Dahil naghahari na si Satanas sa mundong ito. Dinadaya ni Satanas sa mga pusong walang malay ng mga tao ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakarinig kung nasasaktan na, na-open tayo, hindi na bago. Amen po ba?
Bakit po? Matagal natin pinaninibugo o pinagsisilos ang Panginoon Diyos eh. Pinagpapalit natin ang Panginoon Diyos sa mga bagay na pangangailangan natin na nakikita natin ang malapitan. Amen po ba? Amen. Ito, nagbabalik tayo ng kaluwalhatian ngayon sa pangalan ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo. Nakita niyo yung mga false preacher? Sabi ng Panginoon Diyos eh, kung didiginin niyo ang tingin ko, para parangalan ng pangalan ko. Ano ginawa ng mga false preacher? Ikinaila, ililihim po eh. Amen po ba? Amen. Ay ngayon, ang daming lumitaw ng mga Judas ngayon, no? Pinagpalit sa pilat yung history, yung patotoo. Eh kaso, may darating na pagdurusa. Yung matinding pagdurusa, gusto na natin mamatay sa impyerno. Tatakas yung kamatayan, hindi pa tayo mamatay-matay sa matinding hirap. Saan nakalaan yan? Doon sa mga mamumusong, sa mga nagkaila, sa mga nagdinay, sa mga naglihim ng patotoo para parangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya ako nagagalak akong maghintay at magpuyat at magbantay ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nagtatanyag ako ng mabuting balita upang maligtas yung mga may pandinig at magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Inaakay ko sa pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay may mga pandinig. Amen po ba? Amen. Hindi sa pagkapahamak ha. Inaakay ko sa pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Kaya yung aking inaalaga ang mga apo araw at gabi pagdating sa gabi sasabihin pa ng dalawang apo ko, Lolo, magpasalamat na tayo sa Panginoong Jesucristo. Manalangin ka na. Dinadalangin ko rin yung mga iglesia sa bahay-bahay. Na dumating na yung espiritu ng pagkaunawa. Mabuksan na yung puso't isip at alaala natin para makapanindigan na tayo at magbantay at maghintay na tayo na kapag dumating na yung tagapagligtas abutan tayong nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa hula ng mga banal na propeta. Nakikiramay tayo sa pinakilala ng Panginoon Diyos. Isipin nga po natin, i-analyze nga natin sa sarili natin kung hindi tayo makikiisa at makikiramay doon sa pinakilalang katotohanan sa pangalan ng Jesucristo ng buhay yung maguli. Isipin nga natin kung meron pa tayong pag-asang inihintay kung lilimutin natin itong naririnig natin sa social media. Dumarating na yung sakuna. Hindi lang sa Pilipinas, umiikot yung sakuna, umiikot yung salot. Amen po ba? Amen. Amen. Nayayanig ang mga bansa Ano kahalili pagka dumadating yung salot? Kahirapan Pagamba. Pag-alala ng mga tao. Para maalis yung pag-alala natin isa lang ang nakapaloba para magkaroon tayo ng benepisyo na walang hanggan. Pag-asa na walang hanggan. At hindi tayo makonsensya sa buhay natin bilang tao. Kasi may darating na konsensya sa lahat ng mga hindi gaganap nito Hindi na ito bago, hindi na bago yung nadidinig natin. Tawang sinabi na sa mga banal na propete, kalooban ng Panginoon Diyos na magaganap ngayon sa muli pagparito ng anak ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung sinabi kay Propeta Joel, nagaganap na Makakakita ng tanda sa langit, sa lupa. Iba't ibang mga tanda na itong nakikita natin. Kaya pinapangaral itong mabuting balita para magkaroon na tayo ng katiyakan at pag-asang lahat. At lahat naman ng tatalima sa isip, sa salita at sa gawa, tayo po yung pinangako kay Father Abraham na gaya ng mga bituin sa langit na magniningning sa karangalan at kaluwalhatian ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya alisin natin at patayin natin yung takot sa puso't isip natin, yung pag-aalala natin. Huwag natin ibigin yung sarili natin, kundi pagsikapan natin, narinig natin na ito na manatili tayong tapat sa patotoo upang magkamit tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan at magkamit tayo ng tagumpay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi naman kabiguan ang ibinigay sa atin Tagumpay na walang hanggan at kapayapaan at kapanatagan ng pamumuhay po natin. Tayo na lang kasing tawang gumagawa ng kagulumihanan Tinatalikuran natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos na inihayag sa buong mundo Sa ano ba mahayag ang pag-ibig? Sa banal na bundok na sayong mahayag ito Hindi naman kung saan organisasyon ng relihiyon na nagpatigun
Amen po ba? Amen. Maraming nauna na mahuli na. At may huli na mauuna na. Amen po ba? Amen. Walang lihim na maililihim sa madilim ng dako na mahahayag sa liwanag ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Walang makapagtatago sa dilim na hindi mahahayag at malalantad sa katotohanan. Ito ho yung katotohanan ngayon. Kaya yung mga mamumusong, malalantad na kayo ngayon. Biruin nyo, pinakilala ng Panginoon Diyos ito, ilihim ng mga nangangaral para bigyan ng kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Pinagpalit natin sa material na bagay para lang tayo purihin, hangaan ng mga nakakakita sa atin. Gustong-gusto naman ng mga naglihim na sila pinupuri, sila hinahangaan, sila niluluwalhati, kaya lang may kahalili po yan eh. Kaya, pinakikita ko sa inyo yung nangyayari kapag hindi tinawag eh. Ano kasunod? Kahihiyan, ano? Ahabulin ka ng kapintasan, hindi na mawawala sa iyo yung kapintasan. Kagaya ngayon, on the air, nakita natin sa mundo. Hinahanap ng mga pananagutin yung nagpakilala ng isang manggagawa ng Panginoon Diyos. May nabasa ba tayo sa banal na kasulatan na yung mga manggagawang apostol nanagot dahil dun sa kanilang pangangaral. Itinakda sila hanggang kamatayan, pero hindi naging dahilan yung kamatayan para hindi natin marinig yung katotohanan na paniniwalaan at paninindigan po natin ngayon. Amen po ba? Amen. Nilalangit yung nangangaral hinahamak, kinukutya, hindi ginagalang, hindi nirespeto. Tanggap ko dahil ito yung dapat na mangyari sa akin. Pero sa kabila ng hinahamak ako, nilalangit, dumudulog ako, sumasangguni sa Panginoon Jesucristo, nabuksan ng kanilang pag-iisip at magkaroon din ng katiyakan sa kaligtasan na katulad ko na kung paano ko kinahabagan, kahabagan din yung marami na nalalait sa akin. Amen po ba? Amen. That is transformation. Conversation spiritually. Amen po ba? Amen. Alam niyo, pagka nag-isip na tayo sa katotohanan, mismo ako nga, yung sarili ko, kinapuputan ko. Hindi yung nakikita kong laman na kinapuputan ko dahil biktima ako ng pagiging salarin. Ang kinapuputan ko, ang diablo. Dahil ang diablo mandaraya sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, huwag natin ibigin yung sarili natin. Kasi alala tayo ng alala sa sarili natin. Kaputan natin. Ang ibigin natin, yung salitang naririnig natin para makatsak tayo sa buhay na walang hanggan na tagapagmana tayo ng tagapagligtas natin sa muling ng pagparito. Sa anumang kaparaan, siya lang ang may kapangyarihan mag-iwas sa atin sa anumang kapahamakan na kakaharapin natin sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya marami rin nagsilita kung walang pananampalataya, walang ginawa kundi pusungin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Lahat ng tatalima sa Panginoong Jesucristo kapurihan niya sa kanyang pangalan ng bundok na Sion. Hindi ba napakadakila? Napakadakila nung pangako sa atin. Gano'n kadakila po ito yung binigay sa atin. Sapagkat narito ako ay nagpakilala. Naunawaan po ba natin yung sinabi ng Panginoon sa atin? Nagpakilala siya at nagligtas doon sa mga tatalima na walang ibang Diyos, liban sa Panginoon Diyos, kundi nahayagan na raon ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na Espiritu ng buhay yung magmuli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? One true God. Ang ipinaghihiyawa kong deklarasyon ng pananampalataya kong na pinapangalan ko sa social media ng may katapangan, naninindigan. Walang alinlangan po. Nakagagalap po na talagang alalahanin natin itong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta.
At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako ihiwalay sa kanila. Tignan nyo, hindi hiwalay sa mga bawat nakakarinig eh. Amen po ba? Amen. Pangako ng Panginoon Diyos sa atin yan. Huwag natin baliwalain, huwag natin limutin. Ano po? Dahil may darating na kahalili doon sa lahat ng lilimot, doon sa nakarinig nito eh. Huwag tayong pauhuli, baka kung dumarating na isa ko na, saka tayo apura na, kapaimbabawa, tatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mahuli sa lahat. Ano po? Hanggat malakas tayo, magpakalalaki tayo, magpakababae tayo ngayon. Manindigan tayo ngayon. Huwag tayo maging paimbabaw sa mundo. Huwag tayo padaya doon sa mga naglipa ng mga magagandang bihisan, magagandang kasuotan, magagandang mga posisyon. Hindi pagandahan ng posisyon, hindi pagandahan ng bihisan, hindi pagandahan ng building na pinupuntahan. Natinig nyo kanina, iuukit ko sa inyong puso, isusulat ko sa inyong isip, hindi mawawala sa inyong labi. Hindi ko naaalalahanin ang inyong kasamaan, ang lahat ng pagkukulang nyo sa akin. Sino ang nagpatawan? Ang Panginoong Jesucristo. Napasok natin yung sacred place. Naunawaan natin kung ano yung sacred place na pinahanap sa atin. Yung kaharian, ikaw ang kaharian, ikaw ang gaganap ng katuwiran ng patotoo eh. Amen po ba? Amen. Kaya pag may pag-ugnayan ng Panginoong Jesucristo, unahin natin pahalagahan yung pag-ugnayan ng Panginoong Jesucristo sa atin. Magpakailan-kailan pa man yung pag-ugnayan niya. Pahalagahan po natin, ano po? Huwag natin pinagpapalit sa mga bagay na temporary pansamantala lang, ano po? Talastasan ng Panginoon Jesucristo yung pangangailangan natin sa mundo eh. Kaya, etong paglilingkod eh, maglingkod tayo na may paggalang, may respeto, may pag-ibig, may takot. Manginig tayo. Pasakop tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin upang makamit natin sa isip, sa salita at sa gawa. Lahat ng kahawakan natin ay magtatagumpay tayo sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ako sa isang mangmang na kalagayan ko bilang alabog bilang tao. Nakikibaka ako sa buong mundo ngayon sa mga higanting relihiyon. Nagagalak ako doon sa mga mamumusong Kasi isang panoorin ito na itong mga mamumusong darat na lang, nakasisindak na kahihiyan at nakakikilabot na takot Huwag natin sabihin hindi. Magkasakit lang ng konti yung mga mandaraya, hinahanap mga espesyalista at doktor na kilala sa buong mundo Dahil may gagamitin silang pinansyal na kapital na meron silang pinagtisan para dayain yung mga pusong walang manay. Ano po? Ano sabi ng Panginoon sa ating lahat na nakakarinig ngayon? At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila. Sino kanilang binabanggit? Di ba tao to? Tao yung nakakarinig. Amen po ba? Amen. Sino ba tinutukoy na bayan ng Panginoong Jesucristo? Di ba yung gaganap ng panukala? Di ba yung sasampalataya sa alituntunin? Yung ginawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala na pinatunayan sa buong mundo? Sabi ng Panginoon Diyos, nagpakilala ako, nagligtas ako Ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kayo ang aking mga nilalang, kayo ang aking mga gawa. Ayon sa aking kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. At ako ay makikipagtipa ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti. At sisigdan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang mawalay sa akin. Gaano po kapangako itong, gaano kadalisay na pangako itong ibinigay sa mga nakakarinig.
Kaya ang Panginoon Diyos din ang naglalapit ng katwiran sa mga may pandinig eh. Amen po ba na ang pagliligtas ng Panginoon Diyos sa sayon magaganap eh? Maliwanag po ba sa atin? Nakatibay ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Kaya yung mga kinakopyright ang bundok na sayon, lito eh. Kasi darat na sila ng walang hanggang kapintasan at kahihiyan eh. Bakit po? Nagpatiuna para mga lakal. Ngayon, nung sikat na, nung nangaral na ang banal ng bundok na sayon eh, pati hindi na sa kanila pangalan eh, kinakopyright pa. O hindi maliwanag, lito. Hello! Kasarap makibaka dun sa mga namumusong na lito ngayon. Ano po? Kahit ano gawin natin, hindi tayo makapagtatago sa dilim, malalantad tayo sa liwanag. Amen po ba? Sino naglalantad? Ang Panginoong Jesucristo. Sino nakikibaka ngayon? Ang Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom. Kaya nakagagalang alalahanin yung mga kasaysayan na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pundasyon ng pananampalataya na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Binibigyan tayo ng katiyakan na talagang sinisipilit yung kaligtasan natin, bawat isa. Amen po ba? Amen. Hindi katulad ng mga namumusong na lumitaw dito. Nagpakita ng akala mo, mga maaamo, ano? Pero ang dulo pa ng tatahakin eh. Walang hanggang pagdurusa. Kaya lahat ng nakakarinig, magsuri tayo, mag-evaluate tayo. Amen po ba? Amen. Kung ano ba ang pangalan ng inorganize na religion ng Panginoong Jesucristo na pinaganda ng tahanan sa langit. Mag-evaluate po tayo. Andiyan naman yung dictionary, yung international dictionary, yung Google, yung YouTube. Hindi na tayo hahanapan ng library. Andiyan na sa Google eh. Kaya yung inaawit natin eh, ikinumpos ng Panginoong Jesucristo yung inaawit natin, mga bagong awitin eh. Ang umaawit ito yung mga pinagtutubos ng Panginoong Jesucristo na tatalima sa pagkabuhay na magmuli eh. Yun naman, hindi naman tinubos eh, hindi naman makakaawit dito eh. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng memory sa atin eh. Ang Panginoong Jesucristo, pinaka-software natin eh. Siya yung soft memory natin, spiritual memory natin, yung konsepto na ginawa ng ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. O tingnan niyo yung gadget, kapag walang memory, hindi gagana eh. Amen po ba? O ngayon, gumagana ako sa harapan nyo, naghahayag ako ng katotohanan. O di yung software ko, ang memory ko, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nagpapatotoo sa social media. Inaakayang marami sa kaligtasan at kapayapaan. Sa pagbabantay natin na pagparito ng anak ng tao, daramdam tayong nakatayo tayo, tinaalala natin yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. O di ba, nakagagalak bunitain, nakagagalak makipaglaban, nakagagalak makigbaka sa mga naglitawang mga sinungaling na mga nakakanal sa social media na ginawa kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Dahil sa sayon, hindi tatahimik ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Upang mahayag buhat sa Jerusalem ang kanyang katwiran at kaluwalhatian na magdingning at magningas gaya ng apoy. Amen po ba? Amen. Dahil sa sayon, hindi tatahimik ang Panginoon Diyos. Patatahimik ka ng Panginoon Diyos yung mga naparitong mga mananalansang, yung mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Who is the head of house of God? Jesus Christ is the head of house of God. Ikaw at ako ang sambahayan ng Panginoong Jesucristo rito. Amen po ba?
ikaw at ako ang Sacred Heart dito. Kilala natin kung sino yung gumaganap na alituntunin. Yung sacred faith. Ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon at konsepto ng sakdal na paniniwala natin lahat. Siya nagkukit sa puso natin ng katotohanan. Siya nagsulat sa isip natin. Hindi hiwalay siya labi natin yung katotohanan. Ano po nakalagay? At sisiglat ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang mga mahiwalay sa akin. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon Jesucristo, sisiglan tayo sa puso ng takot upang huwag tayo mahiwalay sa Kanya. Nakagagalang po at ako ay makikipagtipan na walang hanggang tipan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa Kanya. Kaya ano bang pagsubok? Malalagpasan natin. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ako hihiwalay sa inyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mag-alinlangan. Kahalingin ng pagkatakot nyo, walang hanggang tagumpay. Walang hanggang pag-asa. Amen po ba? Amen. Eh di pangako sa atin, no? Hindi tayo iiwalayan. Kaya anumang troubles, anumang temptations, anumang trials, ma-overcome po natin. Dahil bago natin ganapin ito, sabi ng Panginoong Jesucristo, na pagtagumpayan po ang sanlibutan, nakasanyo ang inyong loob. Kung napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo na pinakilala niya sa buong mundo, mapagtatagumpayan din ang sino bang iglesia na tatalima sa pagkabuhay na maguli, na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. That is God's promise. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nagagalang po ako na muli binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sa ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Naway patuloy na dumating sa atin ang tinig, ang espiritu ng pagkaunawa, ang pagkatakot sa Panginoong Jesucristo, at patuloy na yung pag-asa na patuloy na mararanasan natin na yung software natin, ang Panginoon Jesucristo ang pinaka-software ng ating heart, ng ating mind, na talagang hayag na hayag sa social media yung istandong paniniwala natin lahat, na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo ihiwalayan. That is the God's promise in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya naman pagka umaawi tayo, and I will be back, praises, glory, and honor, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, nagbabalik tayo ng maraming papuri at pasasalamat sa natatanging tunay at inisang Diyos na tagapagligtas natin sa lahat ng nararanasan natin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo ihiwalayan. Kaya be honest, magpakatatag tayo, magpakalalaki tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Corinto, hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng pinagtitiisan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ang inyong paglingkod, patuloy na nagsusumikap, araw at gabi, sumasanggunin, dumadaing na dumating sa atin ang espiritu ng pagkaunawa, ang katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. At patuloy na ito po ang buhay ko na laging mapagkailangan, laging humihibik, laging sumasangguni araw at gabi upang lahat ng nanlalait, nanlilibak, nanginsulto, nangungudya, isama natin sila sa panalangin. Kung paano naging makasalanan din tayo, pinatawad tayo, hindi binilang ginagawa natin kasamaan at kasalanan. Ganon din natin idalangin yung kapwa-tao natin na nanlalait at umuusig sa atin bawat isa. Naunawaan natin kung saan galing yung foundation ng pagiging good steward ko, yung pagiging watchman ko. Ang Panginoong Jesucristo muna nilait bago ko laitin. Amen muna. Amen po ba? Amen. Kaya yung true servant nilalait, yung tagapagmana ng pangako, hinahamak, pinagtatawanan, kinukutya, pero nagagalak yung puso't pag-iisip ko dahil ito yung kailangan maganap sa akin. Kailangan maganap sa mga churches, sa mga iglesia, sa bahay-bahay.
na maranasan natin lahitin tayo. Dahil bago muna tayo lahitin, ilahin muna yung tagapagligtas natin at manunubos natin. Ngayon, matakot tayo pag pinupuri tayo ng nakakakita sa atin. Matakot tayo pagka niluluwalhati tayo ng nakakakita sa atin. Baka hindi na tayo mga chosen people of God. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin katagay ang mga pinili at hinilang ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nilalait lang kinukutya, hinahamak. Pero sabi ng Panginoon, nalulugod na mainam ang ating Ama sa langit. Sa kalagayan ng mga dukha na nagmamaterialize sa atin yung ginawang halimbawa ng Panginoon Jesucristo na pinagtatawanan lang tayo, nilalait, iniisutot, nililiba. Hindi na bago. Si Propeta Niligan, nung nilait ng mga tao ng panahon, nagipuli ng Panginoon Diyos ang mga tao sa tubig. Hinamak at nilait siya, pinagtawanan siya, pinutya siya. Kaya tayong lahat ngayon, magpakatibay at magpakatatag po tayo. Dahil hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng pinagtitiisan natin na inaalala natin, ginugunita natin yung ating tagapagligtas, yung pagdulusan niya, yung sacrifice niya on the cross, yung kamatayan niya at muling pagkabuhay hanggang sa muling yung pagparito, makiramay tayo sa kagandahang loob at kabutihang loob, magpakailan-kailan pa man na inalay sa lahat ng mga tao. Ang sabi sa ating lahat, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo ihiwalayan, hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Kundi pinagkalooban tayo ng mananagumpay tayo sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya natin sa paglalakbay natin sa sanlibutan. So nakagagalak magdiwang ng huling panahon itinalaga para sa atin, magsisi at mangilin, talikuran yung mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala, manatiling tapat sa pangalan ng Jesucristo, nasaking tapat sa pagkabuhay na maguli. Kami po'y nagagalak na batiin ang lahat ng mga nakarinig na kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa lahat ng mga listeners ng Panginoon Jesucristo, panahon na para manindigan tayo na tayo ay tumalima at maging participants at followers tayo ng Panginoon Jesucristo, maging believers tayo, magbantay at magpuyat na tayo at maghintay tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na nagmamaterialize yung pananampalataya sa puso't isip natin na ang Panginoon Jesucristo ang magiging pinaka-software ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. God bless, people of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan na ako po'y naninindigan at nagbabantay at naghihintay ng lahat ng katuparan na sinabi nung una sa mga banal na propeta na magaganap sa panahon ng kawakasan. Na ang bundok ng Sayon, hindi hihiwalayan ng Panginoong Jesucristo, kundi maghahari na siya sa puso't isip natin bawat isa. Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless, people of God. Hallelujah, hallelujah. We thank you to all followers and listeners in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, ng ating Panginoon Diyos ay marapat ang papurihin sapagkat gaya ng kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan kailanman. Kaya matibay po natin itong mapanghahawakan, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat kung paano nangyari sa ating mga magulang na kinandiling ng Panginoon, gayon din sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, kung patuloy natin at matibay nating panghahawakan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy po nating itaas ang dalisay natin pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Mga galak tayo magsiawit, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa
Sa muli mong pagkabuhay, salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong patuloy tayong bumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na purpos ng pag-ibig sa lahat ng aming mga gawain, sa lahat ng aming pagtupad, sa lahat ng mga gabay na isinagkakaroon sa amin, o ihig ka sa iyong dakong upuan sa kalangitan, sapagkat patuloy namin ang nagagala na ibalik sa iyo ang lahat ng pagkakasalamat at lahat ng kakulinan sa pangalan ni Cristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsupagsabi na Amen.